pang-attract to ng good fortune. Ang ganda! Woo! Yes, ang ganda! Ang may-ari niyan guys, Bicolano. Yan, tinuloy ko ng joke mo ha. Alam nyo guys, alam ko dito nagpunta sila Catherine Bernardo tsaka si Daniel Palida. Ano sila pa? Yan guys, fresh na fresh oh. Ihahain sa inyo yan. Freshly cooked. Salmon sashimi. Fresh na fresh guys oh. Guys, tignan nyo naman yung kapal niyan. Purong laman yan ha, purong meat yan. Yung outside's good. Outside. Guys, time check, no? 6:45 in the morning pa lang. No? So talagang hindi natin inaksaya ang pagkakataon. Talagang kitang-kita ang excitement natin sa pagbabalik dito sa Japan. No? Labas na agad. Wala nang tulog-tulog. Sayang ang araw. Anyway, andito tayo ngayon sa Ueno Station. Pupunta tayo ng Sensoji Temple sa Asakusa. Alam niyo naman guys, pag nandito tayo sa Ueno, Tokyo, isa sa pinupuntahan nating una is si Sensoji Temple ng Asakusa kasi yan ang pinakamalapit dito, di ba? So sit back, relax guys, samahan niyo kami. Let's go! Alright guys, nandito na tayo sa Asakusa. Hiningal ako. Masyadong tao. Alam nyo guys, Asakusa is my favorite spot here in Tokyo. Gusto ko siya kasi hindi siya masyadong crowded. Except dito kaya Sensoji Temple, talagang laging crowded dyan. No? So right now, parang wala pa naman tao. Masarap mag-picture. It's a combination of modern at the same time, local siya, no? Tsaka mura So, hotels dito. Mas malaki mga cuts ng hotel dito, tapos mas mura. And tingnan nyo naman guys, ang tahimik. Well, considering na maaga pa naman kasi, no? Pero still, guys, maliban dito sa Sensoji Temple, the rest of Asakusa, hindi masyadong matao. I don't know if it's open. Alam nyo kapag peak hour, sobrang daming tao dito. Hindi kayo makapag-picture dyan. Actually guys, it is our first time to go here ng ganito kaaga. One time we tried going here ng gabi. So wala na masyadong tao. Actually wala na talaga tao. Kami na lang and lahat ng store sarado na rin. Nakapagpa-picture kami na maayos. Ngayon lang kami makakapunta rito ng sarado pa lahat ng umaga. May cherry blossoms na rito. Ang ganda oh. Wow. Oh. Okay guys, dun tayo sa favorite spot natin. Dun tayo magawa ng fortune reading. Saan tayo? Here? Okay, dito tayo. Maghuhulog ka dito ng 100 yen. Tapos, isi-shake mo tong box na to. Kukuha ka ng stick. Etong stick na yan, may number yan. May corresponding yan na match dito. Tapos, kukuha ka ng paper. Tapos, babasahin mo yun. Pag good fortune, itatabi mo siya. Pag bad fortune, itatali mo siya dun. Yun. Okay? Iiwan mo siya and then mag-iwan ka ng player. Okay, shake the box. Regular fortune. Though you always desire to make up your request immediately, building a new house and removal are both well. To start a trip and its destination are both well. Marriage and employment are both well. Oh, ganda. Yeah. So, yung number. It's regular pero still it's a good fortune, right? 29. Uy, good fortune, guys. Let's go. If you do your best, you will be successful in this society and become well known. Being free from sickness, oh wow, thank you. Making a trip will be good. Oh, that's why we're here. There are no worry about marriage and employment. Wow, thank you Lord. Good fortune. Dito naman tayo guys. Ito guys yung usok nito, pang-attract to ng good fortune. So, kailangan mo siyang hawiin papunta sa'yo. Pag maraming tao dito guys, mas maraming interest to, mas mausok. Sarap pumunta rito, konti tao. Anyway guys, we are done here for our first stop, the Sensoji Temple. Ay wow, ang ganda nito. Ano to? School? Guys, ang ganda oh. School yata o to, simbahan. Wow, ang ganda oh.
Another cherry blossoms. Oh, ang ganda. Sheesh, ang ganda. Ayan na guys, may cherry blossoms na. Our first encounter. Oh, ganda. Sheesh. Wow. So yan guys, nandito tayo ngayon sa gilid ng Sumida River. Over here guys, kitang-kita yung Tokyo Skytree. Ayan oh. Oo, ang laki oh. Alam nyo guys, akala nyo ang lapit na yan. Ang layo pa niyan, promise. Ang taas lang talaga niya, kaya akala mo ang lapit na niya. So tara, lakad pa tayo. Punta tayo dito sa mga cherry blossoms. Wow, dito. Ang swerte ng punta natin guys, full bloom na yung mga cherry blossoms. Oh, ang common mistake ng karamihan, mas nauuna sila sa full bloom ng cherry blossoms. You know why? Because yung ticket kasi going here, kapag wala pang cherry blossom, mas mura siya. So most likely yung mga tourist talaga, nakabibili nilang mga tickets, syempre nakaka-attract naman talaga yung mura, no? Wala pang cherry blossom. Kami, we were lucky enough to find and book a ticket na sakto lang yung presyo, pero still yan guys. Oh, first day pa lang. Guys, alam nyo yung technique, no? Para alam nyo na dapat na kayo pumunta rito sa Japan on spring, no? Para malaman nyo kung may cherry blossoms na. Check lang muna kayo sa Facebook. Makita nyo may mga nagpo-post yan. So, pag may nag-post na, yan, book na kayo. Siguro pwede kayo magpunta pag medyo malapit ng nakita nyo may mga konti na. Tapos magstay na lang kayo dito ng mga, siguro mga 7 to 10 days or 2 weeks para siguradong ma-experience nyo ang cherry blossoms during the springtime here in Japan. Ganda guys, oh. Ah, ang ganda! Woo! Woohoo! Yes, ang ganda! Oh my God. Wait lang. Kasi doon yung river, oh. Ang lakas ng alon, parang uulan. Tsaka makulimlim ngayon, oh. Ang ganda oh, para siya naka-art. Oh my God, sana na-appreciate nyo guys. Ayan na, it's raining sakura. Ayan na guys, oh, umuulan ng sakura. Kaya tayo ngayon ng mga kainan guys ng breakfast. Hopefully may mga bukas na. Sana may tutor tayo madaanan, no? Siyempre guys, that is our favorite coffee shop here in Japan. Siyempre yung cheese toasties. Sobrang sarap nun. Tuna cheddar, tapos siyempre yung masarap nilang latte. Alam nyo ngayon ko lang nalaman na medyo laid back din pala yung mga establishments dito. Kasi guys, this is the first time na naglakad-lakad kami rito sa Asakusa ng ganito kaaga. Kahit walang tulog, laban! Laban to! Laban! Dahil nasa gutom, ang hangin pa. Aray ko ah. Oh my God, ang hangin. Guys, ano, Asahi yan, di ba? Ito yung parang city na yan. Building yan ng Asahi, yung nagbebenta ng beer. Yung brand ng beer, guys. Ayan. Ang may-ari niyan, guys, ano, Bicolano. Yan, pinuli ko ng joke mo, ha. If you are an introvert, no, talagang magugustuhan nyo rito sa Asakusa kasi nga talagang hindi masyadong matao. Hindi siya masyadong crowded. Tulad ko, I don't know if I am an introvert. Huh? Hindi ko alam ha. Introvert ba ako? Ba't hindi matawa? Uy, sa vlog lang ako nagaganto. Guys, required lang talaga mag-vlog, no? Mag-create ng content as a business owner kasi... Grabe ka sa akin, ha? Dahil guys, ito, required lang talaga mag-create ng content as a business owner kasi syempre mapag-iiwanan tayo and of course, we just really love to travel and kumaga might as well, di ba, yung vlog na natin. Tsaka kasi, I don't know, siguro baka naging medyo natural na ako ng konti kasi nga medyo nakarami-rami tayo ng mga vlogs, no? Especially sa Publinks, no? Doon almost everyday nagkikreate ako ng content. Sa mga di nakakalam guys, no? I am the owner of Publinks Barbershop. Ayan, so everyday nagkikreate tayo ng content doon sa Publinks. Kaya guys, pwede nyo rin follow sa Facebook. Search nyo lang Boss Publinks or Michael Padilla. Alright guys, here's our coffee. Guys, sobrang solid ng latte dito sa Doto. Promise. Our favorite. Tuna cheddar. That was a solid
first official breakfast here in Japan. Syempre, hindi ko pwedeng hindi luto yan. Favorite natin yan eh. Anyway, tara guys, punta na tayo dun sa ating next spot. Gusto magpunta ni Macy's sa Chukiji. Si Chukiji Market guys, para siyang Nishiki Market na pinupunta natin sa Kyoto. Marami doon mga seafood na pwedeng kainin. So tara guys, nakita yung si Macy's ng seafood agad. Even doon sashimi lang natin kagabi. No? So tara guys, samahan na kami. Mukhang magiging food trip tong first official day natin sa Japan. Let's go! Ayan guys, dito tayo sa line 1. Ayan, nasa Kusa line. Ayun, tara na. Oh my God guys, ang lakas ng hangin. Medyo lumalakas yung ambon, parang paulan na. Pero laban natin yun, ayun na, nakikita ko na yung Chukiji Market. Oh. Hanggat hindi pa bubuhos ang ulan, laban to. Rest ko naman eh. Yung nga lang, medyo mas malamig no, kasi yung hampas ng hangin, ang lamig. Dagat. Yun naman pala kasi. Ayan oh, kita ko na yung Chukiji Market guys oh. Dito tayo sa side na to. Dito yung mga kainan. Alam nyo guys, alam ko dito nagpunta sila Catherine Bernardo tsaka si Daniel Padilla. Ano sila pa? Issue eh no? Hanapin natin yung masarap na pagkain dito. Yeah, I think this is the one. Kaya mahaba ang pila. Oo nga, mahal. Yeah, I think that's the one. Kaya mahaba ang pila. Yun lang ang mahaba pila dito. Tapos yung food nila para siyang pares na may rice. Pero I'm not in the mood na kumain ng rice. More on seafood ang gusto kong kainin. Maganda makapag-sushi tayo or sashimi. Ito pa isa mahaba pila oh. Ang pagkain na dito. Ito. Oh, tuna steak. Oh, haba ng pila. Ayan guys, isang mahaba yan no. So mag-order kayo ng food nyo rito sa left, tapos dito kayo kakain. Sa right side, may mga tables dito. Ayan, tabing kalsada lang siya. Very chill yung vibe. Ang kinaibahan dito sa Chukiji, sa pagkaka-obserba ko lang mas fresh dito. Mahal, mas fresh dito no, kaysa kay Nishiki no. Tsaka mas maraming variety rito ng seafood. Guys, yung mga choices nila ng seafood. Pili lang kayo dyan. And what's good here guys, may tables and chairs. Ayan. And ang mas okay dito guys, nasa silog tayo. Diba? Ang dami malakas yung angkan nila. Wala lang tayo. Pagkakalam ko guys, mas mura dito. Kasi syempre, direct supplier na ito. The classic high sea. Japan na Japan yung vibe guys. Oh. Salmon sashimi. Fresh na fresh guys. Oh. Uwi na mo yung dagat. Oo, yung dagat. Real squid. Usok mo. It's a giant shrimp. Sarap, ang lambot oh. Let's go. Amoy na amoy ko yung sakap niya. Oh my God, ang laki. Oh. Wow. Yan oh, ang laki oh. So guys, ito pala yung bill natin. 8,400 tsaka 6,600. Total of 15,000 yen. Tingnan nyo guys, 9:30 pa lang pero ang dami ng pilo. Kaya medyo siksika na. Literal na parang palengke na. Anyway, tara guys, balik na tayo ng Ueno. Let's go dahil umuulan na. Let's go. So yun guys, we are back here in Ueno. Babalik muna tayo ng hotel natin guys para makapagpahinga. Is medyo maambon pa naman. Tapos mamayang hapon, hopefully, tumigil na para makapag cherry blossom hunting tayo mamaya. Alright, ito na yung hotel natin guys. Let's go! See you later! So right now guys, we are back. And guys, papunta tayo ngayon doon sa favorite namin na Yakiniku restaurant here in Ueno. And for me guys this is the best Yakiniku restaurant here in Ueno. Ang last na kain namin kanina pang alas 10 ng umaga. So tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Gutom na ako!
Actually, we've noticed no, na most of the customers na kumakain doon, parang siyang puro local. You know what? Because this street kasi guys, is actually parang may pagka-red district-ish siya. To be honest, medyo nakaka-intimidate maglakad dito kasi parang siya nag-aalok ng ano, I don't know kung ano inaalok nila. So it's just that, kumbaga accident lang. Nakita namin tong restaurant na to. Ayan, so eto na, malapit na tayo. And sobrang solid, sobrang sarap dito. Alright guys, here's our initial order. Favorite natin yung beef skirt kasi ang kapal niya tapos sobrang lambot niyan. Siyempre yung favorite natin crushed cucumber pickle at siyempre may mawala yung kimchi natin. Guys, ito pa isang order natin. Oh. Kita niyo naman kulay pa lang yan. Oh. Nakakatakam na. Tignan nyo naman yung kapal niyan. Purong laman yan, purong meat yan. Tapos ang lambot. Yung lagi namin in-order ito yung skirt. Tama. Yung outside skirt. Outside. See that? Guys, pang 6 serving na pala natin ito, no? Ang unang order natin, dalawang order ng regular skirt. Yung pangatlo is yung premium skirt. Pang-apat is yung premium din, yung mahaba. Tapos ito, pang 5th and 6th na. We also ordered yung highball. Sobrang perfect combination to sa yakiniku. Whiskey, meat,